Isang biglaang utos ang yumanig sa pinakapuso ng istruktura ng militar ng Tsina na nagpabago sa takbo ng komunikasyon sa loob ng isa sa pinakamalaking hukbo sa daigdig. Sa isang iglap, libu-libong kagamitang pangkomunikasyon ang kinumpiska mula sa mga sundalo at opisyal at ang dating maingay na daloy ng impormasyon ay napalitan ng nakabibinging katahimikan at pagsasara ng mga linya ng ugnayan. Hindi ito simpleng pagsasanay o rutinaryong inspeksyon lamang. Ito ay isang kalkuladong maniobra na nagpapahiwatig ng isang malalim at seryosong krisis sa loob ng Zhongnanhai. Ang mga kaganapang ito ay nagbubukas ng pinto sa isang masalimuot na laro ng kapangyarihan kung saan ang bawat galaw ay sinusukat hindi sa ingay ng putok ng baril, kundi sa lalim ng katahimikang bumabalot sa buong Kapitolyo. Ang nasabing operasyon ay nagsimula sa isang utos na walang pasubali, ang agarang pagsuko ng lahat ng personal na kagamitang elektroniko ng mga miyembro ng hukbong mapagpalaya ng bayan. Ayon sa mga ulat na nakalap at sinuri mula sa iba't ibang mapagkukunan, ang prosesong ito ay isinagawa sa pamamagitan ng isang sistema kung saan ang pagkolekta ay nagmumula sa likuran patungo sa harapan habang nasa gitna ng mga sesyon ng adoktrinasyong politikal. Ang kapalit ng mga kinumpiskang kagamitan ay mga espesyal na aparato na gawa ng kumpanyang Huawei. Ang mga bagong teleponong ito ay hindi lamang simpleng kagamitan sa pagtawag. Ang mga ito ay nilagyan ng mga pasadyang operating system at mga microchip na sadyang dinisenyo upang putulin ang anumang koneksyon sa labas ng nasasakupang network ng militar. Sa madaling salita, ang bawat sundalo at opisyal ay binigyan ng teknolohiyang nagsisilbing kadena na nagkukulong sa kanila sa isang digital na hawla kung saan ang bawat mensahe, bawat tawag, at bawat datos ay dumadaan sa mahigpit na pagsasala ng sentrong pamunuan. Ang implikasyon ng ganitong uri ng kontrol ay nakahihindik kung susuriin sa perspektibo ng modernong pakikidigma at pamamahala. Sa pagpapalit ng mga kagamitang ito, epektibong nalikha ang isang itim na kahon o black box sa loob ng militar. Ang anumang impormasyon na nagmumula sa loob ay hindi na makakalabas at ang anumang impormasyon mula sa labas ay hindi na makapapasok ng walang pahintulot. Ito ay isang estratehikong hakbang upang tiyakin na sa oras ng kaguluhan o paglilinis sa hanay ng mga opisyal, walang magiging koordinasyon ang mga posibleng tumiwalag at walang balita ang makakaabot sa publiko o sa mga dayuhang ahensya ng intelligence. Ang mga traitor ng signal sa paligid ng mga kampo militar ay inaktiba upang harangin ang anumang frequency na hindi autorisado. Ang sinumang magtatangkang tumawag gamit ang hindi rehistradong linya ay agad na madidiskubre at mapuputol ang koneksyon. Higit pa rito, ang sistema ay may kakayahang mag-encrypt ng mga mensahe sa pinakamataas na antas ng seguridad na nangangahulugang ang pamunuan ay naghahanda para sa isang sitwasyon kung saan ang pagkakabunyag ng mga plano ay katumbas ng pagkabigo at kamatayan. Ang ganitong uri ng marahas na paghihigpit sa komunikasyon ay nagaganap sa gitna ng mga umiikot na balita tungkol sa kapalaran ng dalawang matataas na general, sina Zhang Yuxia at Liu Zhenli. Ang pagkawala o ang inaakusahang pag-aresto sa mga nasabing opisyal ay nagdulot ng matinding shockwave sa buong sistema ng hukbong mapagpalaya. Si General Zhang Yuxia ay isang veterano at itinuturing na isa sa mga haligi ng militar, kaya't ang anumang galaw laban sa kanya ay nangangahulugan ng direktang hamon sa establishmento ng hukbo. Ang paghihigpit sa teknolohiya ay malinaw na tugon dito isang paraan upang maiwasan ang anumang anyo ng simpatiya o pag-oorganisa ng mga loyalista ng mga nasabing general. Ang bawat aparato na wala sa opisyal na listahan ay itinuturing na ebidensya ng paglabag sa disiplina at ang parusa ay mabilis at walang awa. Ang paggamit ng teknolohiya bilang instrumento ng pananakot ay umabot na rin sa antas ng pisikal na pagmamatyag. Ang mga makabagong sistema ng surveillance ay isinama sa mga bagong kagamitan. Mayroong kakayahan ang mga kamera na automatikong kilalanin at ilak ang anumang target na kukuha ng larawan sa mga sensitibong lugar tulad ng mga base militar, mga daungan ng barkong pandigma o mga pasilidad ng gobyerno. Sa sandaling ang isang lente ay itutok sa mga ipinagbabawal na lugar, ang datos ay agad na ina-upload sa cloud server ng pamahalaan at ang aparato ay agad na nawawala ng silbi o nabablock. Ito ay nagpapakita ng isang antas ng paranoia sa panig ng namumuno na nagpapahiwatig na hindi lamang nila kinatatakutan ang panlabas na kaaway, kundi mas lalo nilang kinatatakutan ang sarili nilang mga tauhan.
Ang mensahe ay malinaw, bawat galaw ay nakikita, bawat salita ay naririnig, at walang puwang para sa pagkakamali o paglihis ng landas. Sa likod ng tabing ng teknolohikal na kontrol na ito ay ang isang mas malalim na drama na nagaganap sa loob ng 72 oras. Tinatawag ito ng mga analista bilang bintana ng katahimikan o ang Golden Window of Silence. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa posibleng pagpurga sa mga general, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa iba't ibang command center at war zone ng China. Sa loob ng 3 araw at gabi, walang ni isang major military unit o field army ang naglabas ng pahayag ng suporta o pagkondena. Sa kultura ng politika sa China, ang hindi pagpapahayag ng suporta sa sentrong pamunuan sa panahon ng krisis ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang anyo ng pagtutol o paghihintay sa kung saan ihihip ang hangin. Ang katahimikang ito ay hindi tanda ng kawalan ng pakialam. Ito ay isang kalkuladong pagsusuri ng bawat commander kung saan nila ilalagay ang kanilang taya sa nagaganap na labanan sa kapangyarihan. Ang 72 oras na ito ay nagsisilbing pagsubok sa katapatan. Ang mga unit na mananatiling tahimik matapos ang palugit ay nanganganib na mapabilang sa mga susunod na lilinisin sa ilalim ng mga akusasyon ng korupsyon o pakikipagsabwatan sa mga dayuhang puwersa. Subalit, ang sabay-sabay na pananahimik ng maraming unit ay nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Mahirap parusahan ang lahat ng sabay-sabay kung ang buong hukbo ay nag-aalinlangan. Ito ay isang klasikong prisoner's dilemma sa antas ng geopolitika. Ang mga general ay nagpapakiramdaman, naghihintay kung sino ang unang gagalaw o kung sino ang unang bibigay sa presyur. Ang sitwasyong ito ay lumilikha ng isang napakapanganib na vacuum ng kapangyarihan, kung saan ang autoridad ng sentrong pamahalaan ay sinusubok hindi sa pamamagitan ng hayagang rebelyon, kundi sa pamamagitan ng pasibong pagmamatigas. Habang lumalalim ang katahimikan sa mga probinsya, ang sitwasyon sa paligid ng Beijing ay nagsisimula ng magpakita ng mga pisikal na senyales ng tensyon. Ang mga ulat ay nagsasaad na ang mga puwersang militar na nakabase malapit sa kabisera, partikular ang ika-82 hukbo mula sa Baoding at ang ika-79 na hukbo mula sa Shenyang, ay nagsasagawa ng mga kahinahinalang paggalaw. Ang mga unit na ito, nakilala sa kanilang mabibigat na kagamitan at kakayahan sa pakikidigmang konbensyonal, ay tila bumubuo ng isang pormasyon na nakapalibot sa Beijing. Ito ay lumilikha ng isang matinding kaibahan sa pagitan ng mga puwersang nasa labas at ng mga puwersang nasa loob ng lungsod. Sa loob ng Beijing, ang seguridad ay hawak ng Central Guard Bureau o ang mga tinatawag na Praetorian Guard na ang pangunahing layunin ay protektahan ang mga liderato. Gayunpaman, ang mga ito ay kadalasang nasasandatahan lamang ng magagaan na armas kumpara sa mga tangke at artillerya ng mga field armies na nasa labas. Ang paggalaw ng mga puwersang ito ay nagpapahiwatig ng isang estratehiyang tinatawag na Toksaw o malalim na pagtusok ng walang ingay. Sa halip na magmarcha ng hayagan sa mga pangunahing kalsada na parang isang parada, ang mga tropa ay iniulat na gumagalaw sa mga maliliit na daan, umiiwas sa atensyon ng publiko, ngunit dahan-dahang sumasakal sa mga lagusan patungo sa sentro ng kapangyarihan. Ang layunin nito ay hindi upang makipagdigma agad, kundi upang magbigay ng psikolohikal na presyur. Ang pagkakita sa mga tangke at armored personnel carriers sa mga gilid ng lungsod ay sapat na upang maghatid ng mensahe sa sinumang nasa loob ng Zhongnanhai na ang kanilang kontrol ay may hangganan, at ang tunay na lakas ng militar ay nasa kamay ng mga commander sa labas. Ang kapaligiran sa Beijing ay inilalarawan ngayon bilang isang pressure cooker. Ang mga checkpoint sa mga pangunahing lansangan ay naghigpit ng husto. Hindi na lamang mga simpleng pagsusuri ng dokumento ang nagaganap. Ang mga autoridad ay gumagamit na ng mga aso at mga high-tech na kagamitan upang maghanap ng mga pampasabog. Ang mga gusali ng media tulad ng CCTV at pambansang radyo ay napapalibutan ng makakapal na hanay ng mga pulis at sundalo. Ang ganitong antas ng seguridad ay nagpapakita na ang pamahalaan ay naghahanda para sa anumang posibilidad mula sa kudeta hanggang sa malawakang kaguluhan sibil. Ang kaibahan sa pagitan ng tahimik na pagkilos ng militar sa labas at ang maingay at tensyonadong seguridad sa loob ng lungsod ay lumilikha ng isang nakabibigaterneng atmosfera.
Isang partikular na gabi, noong ika-27 ng nakaraang buwan, ang katahimikan ay sinasabing nabasag ng mga putok ng baril sa ilang sensitibong lugar sa Kapitolyo. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan, ang mga bali-balita ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng mga pribadong usapan at mga naka-encrypt na mensahe bago pa man tuluyang maputol ang komunikasyon. Ang insidenteng ito ay pinaniniwala ang isang sagupaan sa pagitan ng mga loyalistang puwersa at ng mga elemento ng militar na sumusuporta sa mga pinatalsik na general. Ang pagkakaroon ng putukan sa sentro mismo ng kapangyarihan ay isang napakaseryosong indikasyon na ang hidwaan ay hindi na lamang politikal kundi umabot na sa pisikal na konfrontasyon. Ang mga ulat ng mga sugatan at ang presensya ng mga ambulansya at mga sasakyang militar na nagmamadali sa mga lansangan ay lalo pang nagpaigting sa takot ng mga mamamayan. Ang sitwasyon ay lalo pang naging komplikado dahil sa posisyon ng Central Guard Bureau. May mga teorya na nagsasabing maging sa loob ng grupong ito na dapat sana ay pinakamatapat ay mayroon na ring mga bitak. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga unit ay nangangahulugan na ang bawat utos ay sinusuri ng maigi bago sundin. Ang mga sundalo sa loob ng lungsod ay napapagitnaan ng dalawang puwersa, ang utos ng kanilang mga superior na nasa palasyo at ang nakakatakot na realidad ng mga tangke ng Field Army na nag-aabang sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod. Ito ay isang klasikal na senaryo ng pagkubkob kung saan ang mga nasa loob ay unti-unting nauubusan ng opsyon habang ang mga nasa labas ay matiyagang naghihintay. Sa kontekstong ito, ang paggamit ng signal jammers at ang pagputol ng komunikasyon ay nagsisilbing tabak na may dalawang talim. Sa isang banda, napipigilan nito ang koordinasyon ng mga rebeldeng puwersa. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay nagdudulot ng kalituhan sa hanay ng mga loyalista. Kapag walang malinaw na utos na dumarating dahil sa mga teknikal na hadlang, ang mga sundalo ay napipilitang gumawa ng sariling desisyon base sa limitadong impormasyon. At sa panahon ng krisis, ang kawalan ng impormasyon ay kadalasang nagtutulak sa mga tao na piliin ang panig na sa tingin nila ay mananalo o di kaya ay manatiling neutral upang iligtas ang sarili. Ang estratehiya ng katahimikan na orihinal na dinisenyo upang kontrolin ang sitwasyon ay tila nagiging sanhi ngayon ng pagkakawatak-watak ng chain of command. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral sa geopolitika na ang pinakamatibay na depensa ng isang rehimen ay hindi ang mga pader o mga armas, kundi ang pagkakaisa at katapatan ng mga taong humahawak nito. Kapag ang tiwala ay nasira at pinalitan ng takot at paghihinala, ang pinakamoderno mang teknolohiya ay hindi sapat upang mapanatili ang kaayusan. Ang Beijing ngayon ay nasa isang delikadong balanse. Ang bawat oras na lumilipas ng walang malinaw na resolusyon ay nagpapataas ng posibilidad ng isang mas malawak na gulo. Ang mundo ay nakamasid, ngunit dahil sa black box na nilikha ng pamahalaan, ang tunay na lawak ng krisis ay nananatiling isang misteryo na dahan-dahang nabubunyag sa pamamagitan ng mga galaw ng tropa at ng nakabibinging katahimikan ng mga general. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin ang naging papel ng media sa krisis na ito, ang psikolohikal na epekto sa mamamayan at ang posibleng kahihinatnan ng sagupaan sa pagitan ng mga puwersang militar at ng pamahalaang sentral. Ating hihimayin kung paano ang mga simbolismo sa telebisyon ay ginagamit bilang sandata at kung ano ang ibig sabihin ng kaganapang ito para sa katatagan ng rehiyon at sa hinaharap ng pandaigdigang seguridad. Habang ang mga tangke at artilerya ng ika-82 hukbo ay tahimik na nakaabang sa mga tarangkahan ng lungsod, isang ibang uri ng digmaan ang sumiklab sa himpapawid ang digmaan sa pamamagitan ng mga simbolo at senya sa pambansang telebisyon. Sa isang sistemang mahigpit ang kontrol sa impormasyon tulad ng China, walang nagaganap na aksidente sa ere. Ang bawat programa, bawat salita at bawat imahe ay dumadaan sa masusing pagsusuri ng mga sensor. Kaya naman, nang biglang ipalabas ng China Central Television o CCTV ang isang dokumentaryo tungkol sa mga makasaysayang general na sina Yue Fei at Qin Shiji, agad itong kinilala ng mga matatalas na obserbador bilang isang taktikal na hakbang sa nagaganap na power struggle. Ang pagpili kay Yue Fei ay hindi lamang pagbabalik tanaw sa kasaysayan, ito ay isang matalim na alegorya sa kasalukuyan.
Si UFA ay kilala sa kasaysayan ng Tsina bilang isang matapat at magiting na general na pinigilan, inakusahan ng mga gawa-gawang kasalanan at ipinapatay ng isang taksil na opisyal sa korte habang ang emperador ay nagbubulag-bulagan. Ang pagpapalabas ng naratibong ito sa panahon kung kailan ang mga general tulad ni Jiang Yuxia ay nawawala o iniimbestigahan ay isang direktang mensahe mula sa isang paksyon sa loob ng media na posibleng kumakampi sa militar. Ang mga linyang binitawan sa programa tulad ng ang mga nasasakupan ay hindi payag at nais nilang burahin ang ating hukbo ay tila hindi na patungkol sa sinaunang panahon kundi sa damdamin ng mga kasalukuyang opisyal na nakararamdam ng banta mula sa sentrong pamunuan. Ang epekto ng ganitong uri ng dog whistle politics ay napakalakas. Binabasag nito ang imahe ng pagkakaisa na pilit ipinipinta ng Partido Komunista. Ipinapakita nito sa publiko at sa mga rank and file ng militar na mayroong malalim na hidwaan sa itaas. Ito ay isang uri ng rebelyon na hindi gumagamit ng bala kundi ng memorya at kultura. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga bayani ng nakaraan, ang mga disidenteng elemento sa loob ng sistema ay nakakahanap ng paraan upang ipahayag ang kanilang pagtutol ng hindi diretsyong tinutuligsa ang liderato, isang estratehiyang nagbibigay sa kanila ng plausible deniability habang pinalalakas ang loob ng mga sundalong nag-aalinlangan sa mga utos ng paglilinis. Sa aspetong militar, ang sitwasyon ay umabot na sa isang stalemate o patas na laban kung saan ang bawat panig ay natatakot na gumawa ng unang pagkakamali. Ang estratehiya ng mga hukbong nakapalibot sa Beijing ay malinaw na hindi ang direktang pagsalakay, kundi ang pagpiga sa sikolohiya ng mga nasa loob. Sa teorya ng digmaan, ang sinumang unang magpaputok sa isang sitwasyong tulad nito ay siyang mawawalan ng moral na karapatan at suporta ng taumbayan. Kung ang mga puwersang panlabas ang unang aatake, sila ay matatawag na mga rebelde at traidor. Kung ang sentrong pamunuan naman ang mag-uutos sa Central Guard Bureau na paputukan ang mga papalapit na hukbo, sila ay aakusahang nagpasimula ng digmaang sibil. Dahil dito, ang katahimikan at ang paghihintayan ang nagiging pangunahing sandata. Ang presyur ay lalong bumibigat sa mga balikat ng Central Guard Bureau. Sila ang huling linya ng depensa ng liderato. Ngunit sila rin ang pinakaisolisado. Habang tumatagal ang standoff, ang kanilang mga supply at komunikasyon ay unti-unting napuputol. Ang mga ulat ng mga pamilya ng matataas na opisyal na di umano ay nagtatangkang tumakas mula sa Beijing ay lalo pang nagpapahina sa kanilang moral. Kung ang mga mismong pinoprotektahan nila ay naghahanda ng umalis, ano pa ang saysay ng kanilang pakikipaglaban? Ang ganitong uri ng demoralisasyon ay ang mismong layunin ng estratehiya ng pagkubkob ng walang labanan. Ang layunin ay hayaang bumagsak ang istruktura mula sa loob dahil sa bigat ng sarili nitong takot at paranoia. Ngunit ang krisis na ito ay hindi lamang tungkol sa mga general at politiko. Ito ay may malalim na epekto sa milyon-milyong mamamayan ng Tsina, lalo na sa lumalaking gitnang uri. Sa mga nakalipas na dekada, ang kontrata sa pagitan ng partido at ng mamamayan ay simple. Kapalit ng kaunlaran at estabilidad, isusuko ng tao ang ilang kalayaang politikal. Subalit kapag ang estabilidad ay naging banta at ang ekonomiya ay naapektuhan ng kawalan ng katiyakan, ang kontratang ito ay nagsisimulang mapunit. Ang katahimikan sa mga lansangan ng Beijing ay hindi tanda ng pagsang-ayon kundi ng matinding pagmamatyag. Ang mga mamamayan ay nagiging mga saksi sa isang dula na maaaring magbago ng kanilang kinabukasan. Ang bawat checkpoint, bawat nawawalang signal ng telepono at bawat tangke sa kalsada ay nagpapaalala sa kanila na ang kapangyarihan sa Tsina ay nagmumula pa rin sa dulo ng baril at hindi sa mandato ng batas. Ang ganitong uri ng ligalig sa loob ng isang superpower ay mayroong napakalaking implikasyon sa seguridad ng buong Asya at ng mundo. Ang Tsina ay hindi lamang isang bansa, ito ay isang higante sa ekonomiya at militar. Ang anumang pagyanig sa Beijing ay mararamdaman mula sa mga pamilihan ng Europa hanggang sa mga isla ng Pasipiko. Para sa mga kapitbahay na bansa, ang sitwasyong ito ay nagdadala ng dalawang magkatunggaling panganib. Ang una ay ang panganib ng miscalculation. Kapag ang chain of command ay magulo at ang mga general ay abala sa internal na awayan, ang kontrol sa mga puwersang nasa hangganan tulad ng sa South China Sea o sa Taiwan Strait ay maaaring humina
Ito ay maaaring magresulta sa mga hindi autorisadong insidente o aksidente na maaaring mauwi sa gulo dahil walang malinaw na linyang matatawagan sa Beijing para sa de-escalation. Ang ikalawang panganib ay ang posibilidad na gamitin ng liderato ng Tsina ang nasyonalismo upang pag-isahin ang watak-watak na bansa. Sa kasaysayan, ang mga rehimen na humaharap sa internal na krisis ay madalas na naghahanap ng panlabas na kaaway upang ilihis ang atensyon ng publiko. Kung maramdaman ng sentrong pamunuan na nawawala na ang kanilang hawak sa kapangyarihan, maaari silang maglunsad ng agresibong hakbang sa mga pinag-aagawang teritoryo upang pilitin ang militar na magkaisa sa ilalim ng bandila ng pagtatanggol sa bayan. Ito ang tinatawag na diversionary war at ito ay isang nakakatakot na senaryo para sa rehiyon. Ang kawalan ng katatagan sa Beijing ay hindi dapat ipagdiwang ng mga karibal na bansa. Sa halip, ito ay dapat tratuhin bilang isang panahon ng mataas na alerto at maingat na diplomasya. Bukod dito, ang sitwasyon ay nagpapakita ng kahinaan ng isang sistemang nakadepende sa personal na katapatan sa halip na sa institusyonal na proseso. Ang paglilinis o purge bilang instrumento ng pamamahala ay lumilikha ng siklo ng paghihiganti at takot. Ang mga general na nakikita ang nangyayari kay Zhang Yoxi at Liu Zhenli ay natututo ng isang leksyon. Ang kaligtasan ay nasa pagkakaroon ng sariling lakas, hindi sa pagsunod. Ito ay nagtutulak sa militar na maging mas politikal at mas otonomo, na siya namang kinatatakutan ng partido. Ang resulta ay isang hukbo na, sa halip na maging tagapagtanggol ng estado ay nagiging banta sa mismong gobyerno. Sa pagtingin sa hinaharap, ang resolusyon ng krisis na ito ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Maaaring magkaroon ng negosasyon sa likod ng mga saradong pinto kung saan ang ilang opisyal ay isasakripisyo para sa kapakanan ng pagkakaisa. Maaari ring humantong ito sa isang mas marahas na sagupaan kung saan ang mananalo ay kukunin ang lahat. Ano man ang mangyari, ang imahe ng invincibility o pagiging hindi natitinag ng kasalukuyang pamunuan ay nabasag na. Ang golden window ng 72 oras ay maaaring lumipas na, ngunit ang epekto nito ay mananatili ng mahabang panahon. Ang tiwala kapag nawala ay mahirap nang ibalik. Ang mga opisyal na nanahimik ay mananatiling suspek sa mata ng partido, at ang partido ay mananatiling questionable sa mata ng mga opisyal. Ang katahimikan sa Beijing ngayon ay hindi kapayapaan. Ito ay ang pagpigil ng hininga bago ang susunod na kabanata. Ito ay isang paalala sa buong mundo na ang katatagan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusali o sa dami ng mga bagong armas, kundi sa tibay ng mga institusyon at sa tiwala ng mamamayan sa kanilang pamahalaan. Ang krisis na ito ay naglalantad ng mga bitak sa pundasyon ng isang superpower, at ang pagguho o pagpapatibay ng pundasyong iyon ay magdidikta sa takbo ng geopolitika sa susunod na dekada. Sa huli, ang aral para sa mga nagmamasid ay ang kahalagahan ng paghahanda at ang hindi pagiging kampante. Ang mga pagbabago sa kapangyarihan sa mga bansang may sentralisadong pamahalaan ay madalas na nangyayari ng mabilis at walang babala. Ang black box ng politika sa Tsina ay muling nabuksan ng bahagya, at ang nakita ng mundo ay isang masalimuot na mekanismo na kasalukuyang nag-iinit at nanganganib na sumabog. Ang hamon ngayon para sa internasyonal na komunidad ay kung paano tutugon sa isang Tsina na maaaring mas mahina sa loob ngunit mas mapanganib at hindi mahulaan ang galaw sa labas. Ang mga susunod na araw at linggo ay magiging kritikal, hindi lamang para sa kapalaran ng mga general sa Beijing, kundi para sa balanse ng kapangyarihan sa buong Asia-Pasipiko.